May partner ka ba? O baka may nililigawan ka ngayon? Tanong, kung mabait siya, masipag, at mahal ka, automatic bang magiging magandang asawa? Hindi rin. Kasi may isang bagay na madalas hindi napapansin habang nagde-date pa lang. Hindi ugali, hindi loyalty, at hindi rin communication, kundi ang ugali niya sa pera. Maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa third party. Nasisira sila dahil sa problema sa pera. At minsan, nagsisimula yon sa mga maliit na red flags na binaliwala lang natin sa simula. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga financial red flags sa relasyon na dapat mong makita bago pa maging huli ang lahat. Hindi ito para husgahan ang partner mo, kundi para matutunan kung paano makakagawa ng mas matalinong financial decisions kasama ang taong pinipili mong mahalin. Kilalanin ulit natin si Mark, 28 years old, may stable na trabaho. Nakilala niya si Princess, sobrang saya nila. Si Princess ay sweet, supportive, halos perfect, pero may mga maliliit na bagay na hindi binigang pansin ni Mark. At yun pala ang magiging dahilan ng malaking problema. Bawat sweldo, ubos agad. Hindi mo alam kung saan napunta. Kapag tinanong mo, lagi niyang sinasabi na ubos lang bigla. Hindi naman kailangang maging milyonaryo ang partner mo. Pero kung wala siyang idea kung saan napupunta ang pera niya, posibleng mahirapan kayong mag-ipon kapag magkasama na kayo sa isang bubong. Ibang usapan ang emergency, pero kung uutang para sa bagong cellphone, bakasyon, o walang humpay na online shopping, yan ay warning sign. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nakasanayan na niyang unahin ang gusto bago ang kakayahan. Kapag tinanong mo magkano ang utang niya, may savings ba siya? Ano ang financial goals niya? Kung bigla siyang naiinis o iniiwasan ng usapan, mag-isip-isip ka na. Sa isang healthy relationship, hindi kailangang bilangin ang bawat piso ng partner mo. Pero dapat kayanin yung pag-usapan ang pera nang hindi nagkakaalitan. Latest phone, branded shoes, luxury coffee, travel, pero walang emergency fund. Minsan, mas mahalaga sa kanya ang mukhang mayaman kaysa maging financially secure. Pansinin mo ang pattern. Unti-unti, ikaw na lang lagi. Nakalimutan ko wallet. Ikaw muna. Babayaran kita mamaya. Hanggang sa hindi na nabayaran. Hindi problema ang manlibre paminsan-minsan. Pero kung naging expectation na, ibang usapan na yon. Linawin natin. Hindi ibig sabihin kapag mahirap, red flag na. Hindi rin ibig sabihin kapag maliit ang sweldo, hindi na magandang partner. Ang tunay na mahalaga ay kung paano siya humahawak ng pera. Maraming taong maliit ang kita pero disiplinado, may budget, may ipon, walang utang. At marami ring malaki ang sweldo pero laging baon sa utang. Hindi income ang sukatan, kundi financial character. Kapag pumipili tayo ng partner, madalas, tinitingnan natin ang ugali. Kung mabait, masipag, mapagmahal. Pero tandaan mo, ang perang pinaghihirapan mo ngayon ay magiging pera ninyong dalawa balang araw. At ang financial habits ay kadalasang hindi kusang nagbabago pagkatapos ng kasal. Kaya habang maaga, mas mabuting pag-usapan na ito. Hindi dahil wala kang tiwala, kundi dahil gusto mong maging stable ang future ninyo. Kung may kaibigan kang papasok pa lang sa isang relasyon o balak ng magpakasal, i-share mo sa kanya ang video na ito. At kung gusto mo pang matutong humawak ng pera nang may kasamang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Kwentong Pera. Dahil dito, bawat piso may kwento.